Sa Bacoor, Cavite, tiyak na ang pagkapanalo ng kasalukuyang alkalde na si Strike Revilla sa darating na 2025 elections. Siya lang kasi ang kandidato. Tatakbo siya para sa ikalawang sunod na termino. Hindi naman ito problema para kay Mang Diosdado. Maganda naman yung palakad niya eh. Walang kalaban, ibig sabihin maganda yung performance. Kasi wala lumalaban eh. Pero ang first-time voter na si Eliza, bagamat ramdam niya ang mga programa sa Bacoor, mas gusto raw niya kung may iba pang pagpipilian. Mas maganda if meron silang kalaban para makita kung ano yung mga gagawin nila, like kung ano yung magiging uniqueness po nila sa mga kalaban po nila. Sa probinsya ng Cebu, 35 mayors na naghahangad ng re-election. 5 sa kanila, walang kalaban. 20 aspirants din para sa mga pangunahing posisyon sa Negros Occidental ang walang kalaban. Ayon kay Professor Ed Buntayaw, may mga lugar na matagal nang hawak ng iilang pamilya o partido. The idea is you have invested so much on it already, and that because of that investment, your tendency is to recover it. Kakulangan sa pondo ang isa sa mga dahilan kung bakit may unopposed candidates. Ang mangyayari, of course, is you are going to think twice, whether you will still pursue that idea of running for office against a very popular candidate. Hindi rin daw maituturing na dahil sa simpleng kawalan ng interes ng mga botante, wala nang ibang tumatakbo sa iba't ibang mga lugar. So there's no such thing as voter apathy. If at all, there is such thing as misinformation, especially in this day and age where there is fake news. Noong 2022 elections, lagpas 800 kandidato sa buong bansa ang walang kalaban. Higit 30 para sa congressional seats. Basta dito, hindi naman natin pinigilan ng kahit na sino. Pinigilan natin kung sino gusto mag-fight. Na certificate of candidacy ay marapat na makapag-fight. Panawagan ni Tayaw, amyendahan ng Omnibus Election Code dahil kulang ang tunay na kompetisyon sa halalan na ugat ng pagkakaroon ng unopposed candidates. Naniniwala rin siya na systemic ang issue na ito at kailangang ayusin para mabigyan ng pagkakataon ang mga botante na makapili ng tunay na kinatawan sa halalan. Para sa Agenda, Hannah T. BNC.